Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid, mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli si Brad Rob. At dito po sa Brad Rob Channel, tayo po ay nag-uusap-usap patungkol sa mga bagay na may kinalaman po sa pananampalataya na nakasulat sa Biblia, patungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan. Alam niyo po ba yung kantang Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Ayan. Gusto kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ayan, no? Alam nyo, ano yan eh, actually sinulat ko po yung adaptation nitong kanta na to eh. Sana po mga kapatid ay pagdamutan nyo na. Magandang adaptation ito. Hindi na lang siguro ako mag-play ng -1 mga kapatid dahil baka ma-copyright po tayo eh. So, a cappella na lang. Pagdamutan niyo po. Ayan. So, gusto ko sinulat ko po ito as an adaptation dahil gusto ko po sanang magbalita sa mga kababayan, lalo na po sa mga hindi po nakakaalam ng pangyayari tungkol sa bayang ipinangako o sabihin na natin diretsahan sa pinaniniwalaan ko po noon na isang samahan na naglilingkod sa Diyos. Kaya lang, unfortunately, sa kasalukuyan ay nag-iba na ang takbo rito. Ayan. So, siguro kakantahin ko lang po ng acapella. Pagdamutan nyo na po mga kapatid. So ulitin ko po Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ayan. Ang bayang pinanggalingan ko'y may tunay na sugo. May mga ministrong nanindigan sa aral na totoo. May mga kapatid na masikap na maipalaganap ang ebanghelyo patungo sa lupang ipinangako. Ayan, ang ganda no? Ang bayang pinanggalingan ko'y may tunay na sugo. Ayan, tama po yan. Ako naniniwalang lubos ang samahan na sinamahan ko sa panahon na ang nangangasiwa ay kapatid na Eli, may tunay na sugo, no? Tunay na isinugo ng Diyos. Sa kanya ko po nakita ang isang katangian ng taong isinugo ng Diyos, no? May mga ministrong nanindigan sa aral na totoo, no? Naninindigan sila talagang nga 'di ba? Sabi nga ni no Brudsani, no? Kung salitaan, kung taltalan ng pag-uusapan. Ako po personally parang pang pag-uusap kaalaman, wala ikang tatalo sa amin pag pag-uusap daldalan ng katwiran, or daldalan lang yon. Parang kami yon, no? Walang tatalo sa amin doon. Okay, pero ngayon, hindi pala pwedeng puro daldal lang eh. Kasi huwag kayong magsiibig sa salita, kundi sa gawa ng katotohanan. Pagka puro daldal lang, walang kalakit na gawa, hindi ka po pwedeng ikaw ay maging sa Diyos. Yung paninindigan nila noon, no? Tinawag niya ng taltalan no? Taltalan na lang pala para sa kanya ngayon yun no? Pero paninindigan yon ng mga ministro noon. At alam ko po mga kapatid, ilan sa inyo kaya pong patunayan yan, na yan po ang nangyari. May mga kapatid na masikap. Masikap saan? Sa pagkakamera ng mabuting gawa? Hindi. Masikap na maipalaganap ang ebanghelyo patungo sa lupang ipinangako, 'di ba no? Para sila ay maidala sa paglilingkod sa Diyos, no? Bagay na alam nyo ang ano kasi ang iglesia
Lupain kasi yan eh, no? Lupain, no? Parang itinuring yan sa isang lupain, no? Yung mga kinalulugaran ng mga lingkod ng Diyos, lupain yan. Ang sabi nga sa Biblia, ito basahin natin. Ito po mga kapatid. Ikalawang Kronika 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. No, yung mga lingkod ng Diyos, yung lupain nila pagagalingin ng Diyos, no? Masagana ang lupain na kinalulugaran ng mga taong naglilingkod sa Diyos. Kaya lang ang nangyari nung merong hula sa Biblia na nung siguro doon sa mga lumang kapatid na no na nakaabot doon sa mga orientation ng mga bagong bautismo, 'di ba? Meron po tayong orientation na sa panahon ng kapatid na Perez nang siya po ay pagpahingahin, nagkaroon ng tatlong bahagi ang samahan, no? Yan po yung nakasulat doon sa Zacarias 13 at 8 hanggang 9, 'di ba, no? At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. So yung sa lupain na yon, magkakaroon ng pagkakabahabahagi, no? Magiging tatlo sila. Tapos ang ikatlo, dadalhin ko ang ikatlong bahagi sa apoy at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan at akin silang didinggin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko. No? Yung ikatlong bahagi, no? Nung lupain, yung ikatlong bahagi nun. Siya'y aking didinggin, aking sasabihin, siya'y bayan ko at kanilang sasabihin ang Panginoon ay aking Diyos. Yan, nakita natin itong hula na ito, 'di ba, no? Natupad ito sa panahon na pinagpahinga ang kapatid na Perez, nagkaroon ng paksyon-paksyon ng tatlong bahagi, no? At yung ikatlong bahagi na yun nga ang pinatnubayan or yun yung pinatnugutan ng kapatid na Eli, yun nga yung sinabi na dadalisayin. At nakita naman po natin, nakatotoo po yan, no? Kaya yung lupang pangako, no? Yung lupa na kinalulugaran ng mga lingkod ng Diyos noon, sabi dito, yung ebanghelyo, no? Na pinagsasama-samahan, yung ebanghelyo, no? Pinipilit ng mga kapatid na maipalaganap ang ebanghelyo patungo sa lupang ipinangako. Ayan. Ano ngayon na nangyari? Mula ng pagpahingahin ang sugo nito, binago na rin ng humalili aral na tinuro, ginatungan ng kabulaanan hanggang sa lumago. Ngayon ng puso'y walang aral sa lupang ipinangako. Yan, no? Mula ng pagpahingahin yung sugo, no? Ano nangyari? Binago na rin ng humalili ang aral na itinuro. Tama po yun eh. Bakit? Ganun talaga yung nangyari. Di ba? Ano po nangyari? Dati ang debate ay pakikipagtuligsaan. Ngayon ay wala ng kibuan. Di ba, no? Dati, pag maghihingi ka ng tawad, ay pupaparoon ka doon sa hihingan mo ng tawad. Ngayon, pati patawaran ay walang imikan, no? Debateng walang kibuan, patawarang walang imikan. At dati mayroong ka ang pag-aayuno, ikaw ay mag-aayuno, hindi ka kakain. Pero ngayon, ayunong may kainan. So, nakakatatlo na tayo kagad, ano? So, ayan ang nangyari, no? Ginatungan ng kabulaanan hanggang sa lumago, no? Talaga naman. Sinasabi nila na, ayan ika, bakit ika hindi mo ba, paano mo nasabi na hindi yan sinasamahan ng Diyos kung hindi lumalago? 'Di ba? Ang katunayan daw na sinasamahan sila ng Diyos ay
lumalago ang kanilang gawain. Mind you, mind you, hindi po lahat ng lumalago ay o dumadami ay dahil sinasamahan ng Diyos. Tandaan po ninyo, mas malaganap ang Katoliko, pero hindi natin masasabi na sila ay sa Diyos. Diba no mga kapatid? Kaya ayan. So balik tayo ulit. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ayan, so makinig lang po kayo mga kapatid at marami po akong ibabalita sa inyo. Ano po? Dati lagi nang naririnig ay aral na totoo. Dati lagi sa pangangaral ang gawain ng sugo. No? Tama yun no? Makikita mo, umaga, tanghali, gabi. Nagba-Bible Expo si kapatid na Eli. No? Sabi nga nung iba tulog na kami, nangangaral pa si kapatid na Eli. Live makikita mo. Nagba-Bible Expo. No? Gising na kami, nangangaral pa rin siya. Talagang makikita mo, naka-live siya, lalo na nung bandang huli na, nung bago sa pagpahingahin, talagang tuloy-tuloy ang gawain, makikita mo siya palagi. Yung humalili, ano na po nangyari? Nung hindi mo na, makikita mo ba palagi, no? Sa pangangaral ba ang gawain ng sugo? Sa pangangaral o sa mahirap lang kasing letrahan no? Kasi pero ako sigurado sa tingin ko mga kapatid, alam niyo po sa puso niyo na magkaiba ang gawain na ginawa ng kapatid na Eli doon sa humalili ngayon. Dati lagi nang naririnig ay aral na totoo. Dati lagi sa pangangaral ang gawain ng sugo. Dati lagi ay katahimikan ang paggawa ng mabuti. Ito'y lihim na ginagawa sa mata ng madlang tao. Di ba no? Tama no? Dati lagi katahimikan ang paggawa ng mabuti. No? Kaya nga minsan nagugulat na lang yung mga tao na ay may ginagawa pa lang ganito ang dating daan ano. Hindi nila alam, no? Samantalang araw-araw nag-e-expose si kapatid na Eli, no? Pero hindi niya palaging yun ang ipino-front na ito po ang ginagawa namin sa araw na ito ay nagpakain po kami ng 5 pakete ng tinapay at 10 baso ng mainit na kape sa ganitong barangay. Di ba, no? Hindi ganoon May katahimikan ng paggawa ng mabuti Minsan nga kahit miyembro hindi nagugulat na lang siya na, ay, may mga ginawang ganun palang kapatid na Eli, no? Kung hindi pa nga sasabihin minsan ng kapatid na Eli sa Bible, sa sa pagkakatipon, sa pasalamat, 'di ba no, nung nagpakain siya doon sa Africa, 'di ba? Nauna yung pinagawa niya bago niya sinabi sa mga kapatiran no? Anong ibig sabihin nun? Gumagawa na rin ng mabuti sa panahon ng kapatid na Eli, mga kapatid, pero may katahimikan. Ito'y lihim na ginagawa sa mata ng madlang tao. O ano ngayon na nangyayari na ngayon? Kabaliktaran na nung nakasulat. Ngayon, anong sabi dito? Ituloy po natin yung kanta. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Ituwid ninyo mga aral ng bulaan na sugo. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamhin, mga kapatid nyo. Diba no? May mga sumisigaw na kapatid May mga kapatid na nagsusumamo. Ano yung pagsusumamo nila? Ituwid nyo yung aral. Bawiin nyo yan, debating walang kibuan.
Bawiin nyo yan. Yung patawarang walang imikan. Hindi ganyan ang itinuro ng kapatid na Eli. Ituwid nyo ang aral. I-play nyo na lang yung mga tinuro ng kapatid na Eli noon na video. No? Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung dadamhin ninyo. Mga kapatid nyo yan, bakit nyo binablock? Bakit nyo pinapablock? Nagsasabi lang naman na mali ito kapatid, mali itong ginagawa natin. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga kapatid na yan. Hindi lang isa yan, hindi lang dalawa. Marami po ang mga kapatid na nagsusumamo. Nagbubulag-bulagan po, no? Nagbubulag-bulagan ang sugo na dapat daw pagpasakupan. Kailangan magpasakop ka sa kanya kahit ayaw mo. Dahil pag hindi ka nagpasakop, ang kalaban mo ay ang Diyos. Ganun na ngayon ang turo sa kanila. Di ba no mga kapatid? Kaya nakakalungkot man isipin pero ayun. Sa pamamagitan po ng podcast na ito mga kapatid, ibig po namin na maiparating ang balita sa inyong lahat. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Ayan. Yan po ang mensahe ng awit at sana po ay meron po kayong natutunan. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan. Again, yun po ay intro lamang naman po at ayun, sana po ay nakahanda na po kayong muli dahil ating pag-uusapan ang continuation ng ating paksa na pinag-aaralan kung inyo pong natatandaan. Meron po tayong paksang binuksan nung nakaraang episode 2, part 1, na tinalakay po natin mga kapatid yung mga gawang mabuti, no? Mga mabubuting gawain. Yan. Kasi ang paksa po natin ngayon, ang mabuting dapat makita. Ayan. At ang mabuting hindi nararapat ipakita ng isang lingkod ng Diyos ayon sa Biblia. Ayan. So, nung nakaraan mga kapatid, pinag-usapan po natin na talagang paglingkod ka ng Diyos, gagawa ka ng mabuti kasi utos yun. Sabi ni San Pablo, samantalang tayo'y may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Tama po ba? Kasi nilikha tayo ng Diyos, ginawa tayo ng Diyos, sabi nga sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang nilalang, no? Nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos, no? Kaya yung gawang mabuti, hindi yun yung gawang mabuti na na para lang sa isip natin na sa tingin natin ito ang mabuti. Hindi ganoon mga kapatid. Yung mabuti na inihanda ng Diyos, yun ang dapat nating gawin. Basahin nga po natin mga kapatid. Efeso 2, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang sa nating lakaran. So tandaan niyo po mga kapatid, ang mabuting gagawin po natin, yung mabuting inihanda ng Diyos. Hindi po yung mabuti ng sarili natin kasi merong mabuti para sa atin eh. Merong mabuti para sa tao eh. 'Di ba no? Hindi gano'n ang dapat. Dapat ang lalakaran natin, ang gagawin natin na mabuti, yung mabuti na inihanda ng Diyos. At yun na nga yung utos, no? Yung utos, sabi sa Biblia, ang utos ay banal, matuwid, at mabuti. So susundin natin yung utos ng Diyos at pag ginawa natin yung utos ng Diyos, mabuti po yun. Tama po ba yun mga kapatid? Ano ba ang mga gawang mabuti na utos ng Diyos pero bawal nating ipakita sa mga tao? Ano yon? Una, yung panalangin. Di po ba sabi ni Kristo, pag mananalangin ka, huwag kang gaya ng mapagpaimbabaw.
Gusto nila nakatayo sila para makita sila ng mga tao. Eh, wag kang ganun. So, hindi ipinapakita ang panalangin. As much as possible, kapag mananalangin ka, ang gusto ni Kristo, sabi niya, pumasok ka sa iyong silid. No? Pray in discreet. Di po ba? So yan ang isa. Pag mananalangin ka, mabuti ang panalangin. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Mabuti ang panalangin. Pero kapag yan ay ginagawa mo na hindi ka sang-ayon ng kalooban ng Diyos, hindi mabuti yan. Kapaimbabawan yan. Di ba yun ang sabi ni Kristo, no? Huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Eh kahit mabuti ang pananalangin, kung yan ay hindi ka sang-ayon ng kalooban ng Diyos ang pagtupad mo, ah, kapaimbabawan lang yan lalabas. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Meron pang isa, pag-aayuno. Ganon din ang pag-aayuno. Hindi dapat ipinapakita o ipinaparangalan ng pag-aayuno. No? Na para bang, ika ang ating minamahal na pastor ay nangihina na. Makikita nyo, siya ay nangihina na sapagkat siya ay nag-aayuno. Di ba? Eh hindi po ganoon mga kapatid. Ang pag-aayuno, sabi ni Kristo, pag mag-aayuno ka, hilamusan mo ang mukha mo, no? Mag-ano ka, mag-ayos ka para wag malaman ng tao na nag-aayuno ka. No? Kasi paano mo ba maipapakita na nag-aayuno ka? 'Di ba? Hindi mo naman maipapakita na, uy, hindi ako kumakain. Hindi basta ganun yung maipapakita eh. Maipapakita mo yun pagka, gutom na ako. Nangihina. 'Di ba yun? Doon mo maipapakita eh. Eh sabi ni Kristo, para hindi nila malaman, wala silang idea na nag-aayuno ka, eh mag-ayos ka. 'Di ba? Ayusin mo sarili mo. No, wag ka wag mong ipapahalata na ikaw ay nag-aayuno. So, yun po ang isa pa. Ano pa? Yung paglilimos. No? Sabi ni Kristo, basahin nga natin ito ulit mga kapatid. Mateo 6:1. Ayan. Pansinin niyo po yung sinabi ng ating Panginoong Kristo dito. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Kaya alam nyo, dito sa tatlong ito, na gawain na ito, merong merong something in common eh. Ano yon? Ang something in common dito is yung ipinapakita nila. No? Ipinapakita nila yung pananalangin, pinapakita nila na nanalangin sila, yung pag-aayuno, ipinapakita nila na sila ay hirap na hirap, hindi sila kumakain, na para mahalata ng mga tao na sila'y nag-aayuno, no? At ganun din yung paglilimos, no? Ipinapakita nila, no? Kaya sabi ni Kristo, mag-ingat kayo. Huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita. Sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong ama na nasa langit. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harapan mo. No? Gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mabuting gawa po ba mga kapatid ang paglilimos? Mabuti. Pero pag yan ay intention mo nang ipinapakita, intentionally ipinapakita mo na, ang sabi ni Kristo, yan ay gawain ng mga taong mapagpaimbabaw. No, mga kapatid? Kaya alam nyo, dito it's a matter of intention eh. Anong intention? Yung sabi ng mga MCGI Cares, no, sabi nila, basta ika kami, ang intention naman namin ay para sa Diyos. Yun ang intention natin. Ops. Bago kayo pumunta dyan, dapat siguro tignan nyo muna kung ano ba yung sinasabi ni Kristo na intention dito sa 6. Ano yung sabi niya na intention dito? Intensyong ipakita. Bakit? Pwede ka kasing maglimos eh.
Pwede kang maglimos. Pero dapat hindi mo yon ipinapakita. Paano ikaw pag may nakakita? Pag may nakakita, hindi mo na yon ano, 'di ba no? Hindi mo yon sagutin. May nakakita eh. Pagka may nakakita, hindi mo naman intensyon ipakita, no? Hindi yon saklaw. Ang pinupunto kasi ni Kristo dito, mga kapatid, yung gawain na ikaw mismo ni-intensyon mong ipakita. Hindi ba't gano'n na gano'n ang ginagawa niyo ngayon? Ay, wala naman kaming intensyon na ipakita. Ang intensyon namin ay para sa ikararangal ng Diyos. Ba't niyo inaano? Ibino-broadcast sa TV, 'di ba? The mere fact that you are broadcasting it on television, 'di ba? Ipinapakita niyo nga, 'di ba? O nga sasabihin niyo, bakit si kapatid na Eli ay ipinapakita niya rin naman, 'di ba? Sasabihin niyo, halimbawa sa doktrina. Sa doktrina 'di ba, ipinapakita din naman. Anong pagkakaiba nung ipinapakita sa doktrina? Alam niyo po mga kapatid, yung doktrina, no? Sa doktrina kasi ganito, ituturo mo sa doktrina na mga kapatid, sabi po ni Pablo, gumawa po tayo ng mabuti, no? Paano ba yung paggawa ng mabuti, mga kapatid? Ito po ang ginagawa ng mga Katoliko. Ganun po ba ang gagawin ni kapatid na Eli? Ito po ang ginagawa ng mga born again. Ganyan po ang gawang mabuti. Gayahin niyo po sila. Siyempre hindi, no? Dahil sa doktrina, no? Kaya piniplay ni Badeli na ito po mga kapatid ang ginagawa ng Iglesia ng Diyos, no? Ng MCGI. Ito po ang ginagawa ng MCGI. Ito po ang utos ni Pablo. Ganito po mga kapatid, ang utos ni Pablo na paggawa ng mabuti. Gumawa ka ng mabuti sa lahat. So nagbibigay siya ng halimbawa. Kaya niya ipinapakita yon. Hindi para ipakita niya, i-broadcast niya na, gumagawa kami ng mabuti. Hindi ganun. Ang intensyon ng kapatid na Eli, pag pinapakita niya sa doktrina, so sa doktrina muna po tayo ang intensyon niya, kaya niya pinapakita sa doktrina. Bakit? Kasi magbibigay siya ng halimbawa na ginagawa ng mga kapatid na naturuan ng mabuti. So, yun ang sa doktrina, no? Bakit sa doktrina bakit sa Bible exposition? Ganun din. Si kapatid na Eli, pag may nagtanong sa kanya, kapag may nagtanong lang sa kanya, tsaka niya lang sasabihin na meron pong ganitong ginagawa ang mga kapatid po namin. Ito po ang mga gawain na ginagawa. Meron kaming medical mission, meron po kaming ganito, meron po kaming ganun. Yun ang pinapakita ng kapatid na Eli. Bakit? Sa layunin na magbibigay siya ng halimbawa. Bakit ngayon? Anong pagkakaiba ngayon sa MCGI Cares? Sa MCGI Cares ngayon, tinanggal na nila yung tanungan, tinanggal na nila yung Bible exposition, ang naka-front na lang palagi ay yung paggawa nila ng mabuti. No? Sinasabi nila na ang MCGI Cares ay ganito ang ginagawa. Ito ginagawa ng mga kapatid. Ito ginagawa namin. Ito ginagawa namin. Magkaiba po 'yun. 'Di ba? Magkaiba. Ang kapatid na Eli, pagka ipine-play niya, no, na merong blood donation, merong pagdalaw sa mga babaeng bao, etc. Yun ay dahil nagbibigay siya ng halimbawa dahil kasama yun sa aralin. No? Kasama yon sa itinanong sa kanya sa Bible exposition. Pero hindi yung nagsisimula pa lang yung Bible exposition niya, o mga kapatid, ito po ang gawain ng Iglesia ng Diyos sa Pilipinas. Ganun po ba? Hindi ganun eh. Minsan nga may buong Bible exposition, walang ganung pinapakita eh, di ba? Kaya nga minsan yung mga bisita sa Bible exposition, magugulat sila eh. Ay, may pagkain pala dito pagkatapos. Di ba? Hindi kasi nila alam eh. Di ba?
Ako ganun din po ako niyan, eh. Alam niyo nung nagsusuri pa lang ako, nung attend ako sa mga Bible exposition noon, sa doktrina, 'di ba? Nakwento ko nga po sa inyo, hindi ko alam na may pagkain pala sa doktrina eh, 'di ba? Hindi mo alam na meron palang mga ganitong ginagawa. Bakit? Kasi hindi 'yon ang naka-front sa panahon ng kapatid na Eli. So dito pa lang siguro mga kapatid, siguro dito pa lang maliwanag na po sa inyo, no, kung ano ang ipinupunto ko po sa inyo, no, na gawang mabuti, no? Sabi ni Kristo, mag-ingat kayo, no? Mag-iingat ka. Bakit ka pinag-iingat? Kasi may tendency kasi talagang makita eh, no? Sabi nga ng kapatid na Eli eh. Halimbawa, bibili ka ng isang sakong isang truck ng bigas, no? Bibili ka ng isang truck na bigas tapos ipapamigay mo. Hindi maiiwasang ano 'yan eh, may makakita eh. Pero hindi mo 'yun, "Oh, ito po ang MCGI, nagbibigay po kami sa kasalukuyan ng sako-sakong bigas sa mga nasalanta ng ganito." Nakukuha niyo po ba yung punto mga kapatid? Magkaiba eh, 'di po ba? Kaya nga, balikan natin ulit yung Mateo mga kapatid. Ito sabi sa Mateo 5, ito ang ano eh, ito ang punto ng MCGI Cares ngayon na ito ang sinasabi nila. Mateo 5:16, let your light shine, no? Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ayan, Kaya pwede mo ikang ipakita. Eto mga kapatid meron po akong ipaparinig sa inyo. Siguro pag narinig niyo po ito, makukontento na po kayo sa paliwanag ni kapatid na Eli. Actually, ito ay pagtutuwid, no? Pagtutuwid kay Brad Sunny, no? Na dapat sana naituwid na siya o natuwid na siya nung oras na yun eh. Pero ngayong wala na si kapatid na Eli, baka nakalimutan nila itong sinabi ng kapatid na Eli na to. Pakinggan niyo po mga kapatid. Kaya naintindihan po namin ngayon, ang ganda po nitong itinuturo po ninyo, yung kaibahan noong mabuting dapat nating gawin na dapat ipakita at yung mabuting ginagawa na hindi dapat ipakitang tao. Mali, Brad Sally, mali. Yung ginagawang dapat ipakita, hindi mo ipapakita. Kaya lang makikita automatic. Kasi parang kinita mong pera. Kaya naintindihan po namin ngayon, ang ganda po nitong itinuturo po ninyo, yung kaibahan noong mabuting dapat nating gawin na dapat ipakita at yung mabuting ginagawa na hindi dapat ipakitang tao. Mali, Brad Sally, mali. Yung ginagawang dapat ipakita, hindi mo ipapakita. Kaya lang makikita automatic. Kasi parang kinita mong pera. Ayan, mga kapatid. Nakita niyo po yung pagtutuwid ng kapatid na Eli, no? Yung diwa ni Brad Sunny, yan yung diwa na nila ngayon eh. Yung mabuting gawain na dapat ipakita, sabi niya, dapat ipakita. Ano sabi ni Brad Eli, mga kapatid? Ano po sabi ng kapatid na Eli? Mali, mali, no? Mali. So, anong ibig sabihin? Mali kayo. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Mali pala na dapat ipakita. Sabi niya, hindi mo dapat ipakita. Kaya lang meron talaga minsan makikita talaga. May mga bagay na hindi maiiwasang makita. Magkaiba po mga kapatid, yung ipinapakita mo, magkaiba yon kaysa dun sa gumagawa ka, iniingatan mo na huwag makita, pero nakikita pa rin. Diba no mga kapatid? So dito pa lang, ibang-iba talaga yung pagkakaintindi nila or interpretasyon nila dun sa 5:16 eh. Pero alam nyo mga kapatid, eto, pag-usapan po natin ulit itong talata na ito, no mga kapatid. Yung Mateo 5:16. Ayan.
Ang paksa po natin, again, ang mabuting dapat makita. Di ba? Ang iniwan nating tanong nung nakaraan, ano ang mabuting gawa o mabubuting gawa na dapat makita? No? Tandaan niyo po mga kapatid, basahin natin yung 5:16 na ito. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ayan. So dito mga kapatid, ang layon ng ating Panginoong Kristo, kaya gusto niya na umilaw, no? Lumiwanag ang ilaw ng mga Kristiyano para makita ng mga tao yung mabubuting gawa na ginagawa ng mga kausap niya. So tandaan niyo po, no, mga kapatid, upang makita. Magkaiba yung upang makita sa upang maipakita. No? Pag lumiwanag ang ilaw, mga kapatid, automatically makikita ng mga tao yung mabubuting gawa na ginagawa ng mga kausap ni Kristo dito, nung kanyang mga lingkod. Ayan. Ano itong mabubuting gawa na ito, mga kapatid, na dapat makita ng mga lingkod ng Diyos, na ipinahihintulot ng Diyos? Ito'y kapahintulutan ng Diyos na makita ng mga tao. At makikita ito, mga kapatid. Tingnan nyo. Ito Pagkatapos nitong paksang ito, mga kapatid, makikita nyo po, sa awa po at tulong ng Diyos, makikita nyo po na nakita nyo na po pala. No? Doon sa mga dating kapatid, masabi nyo na, nakita ko na pala yung mabubuting gawa noon. So, balik tanawin nyo po nung hindi pa po kayo kapatid. No? Tapos may mga kapatid na nung panahon na yon, lumiwanag yung ilaw nila. Nung lumiwanag yung ilaw nila, nakita nyo po. No? Nakita nyo po. Nakita po natin. No? Parang ganito yan, no, mga kapatid. Di ba may mga naanib na bago pa tayo maanib? Tama po, no? Wag muna natin isali yung yung dispensation ni KDR, no? Wag nating isali 'yon. Ang isama natin yung panahon na si kapatid na Eli pa yung nangangaral. 'Di ba may time na hindi pa po tayo kapatid, no? Ang tingin nga natin sa mga dating daan, mga yung mga dating daan na yan, yung puno nyo palamura, 'di ba? Ganyan, no? No, tingin niyo po sa kapatid na Eli, 'di ba, no? Ang tingin po ng ilan sa atin dati sa kapatid na Eli, masamang mangangaral dahil masama ang bunganga. Ayan. Tama po ba 'yan, mga kapatid? Ang tingin natin noon sa kapatid na Eli bago tayo naanib, merong ilan sa atin, ang tingin sa kapatid na Eli, bading, 'di ba, no? Huthot, si manghuhuthot, sabi nung nung isa. Yan. Yan, sinabi na nga Tingnan nyo Tingnan mo yung sabi ni nung isang ministro tungkol kay Brad Eli. Yung ganun Alam po ninyo mga kababayan, parang gusto na po namin maniwala doon sa sinasabi ng iba. Kapatid na rin Para daw nakabato o durog itong barkada ni Mr. Soriano. Kaya kung ano-ano. Kaya hindi po dapat isama ng loob ng sinumang kung masabi namin na itong si Mr. Soriano hindi gaanong pinaggagagamit yung kanyang isip. Mas ginagamit niya yung kanyang bibig kaysa doon sa kanyang isip Sa tao yun. Hindi ba? Kaya makikita natin hindi masyadong pinaggagagamit. Sa bagay, sa isang banda, mabuti rin yung pagkainin na napunta sa surplus, pag-aagawan yung kapatid na May mga tinatawag pong slightly used. Slightly used nga lang. May karugtong po dyan Sinasabi na iba. Ngunit totally damaged. Yun ang mahirap Slightly used pero totally damaged. Ba't siman naman yan? Talagang siman naman ito si Mr. Soriano Si Manluloko, si Mandarambong, si Mangungutong. Talagang siman yan. Pero ang ibig mo ba sabihin niyan, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang merong sugo, nagpapakilalang sugo pero gago. Hindi lang sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga yan. At patutunayan namin na ang numero unong sinanong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan. Kaya Mr. Soriano at yung mga kasama mo, ano ba yan naman itong ating pag-uusap na ito?
Abay, parang ang kausap natin ito, bangag eh. Oo, ng hostage na kung ano-ano, kung sino-sino hino-hostage eh. Siyang nang ho-hostage, kapatid At na... alam ko yan, extortionist. Oo, isipin niyo yan, mga kababayan, no? Kaya nga, kung doon sa Mindanao, merong Abu Sayyaf, Oo, ano, na hostage. nang ho-hostage, May ano? mga commander, may Oo. commander robot. Oo. Dito, merong Commander Eli, Oo. nang ho-hostage din eh. Oo. Doon dinadala yung kanya hino-hostage sa Apale. Kaya karaniwan nakikita natin baliktad yung collar, kapatid May na... mga pasyente, yung mga klaseng pasyente. yung mga nag-o-opera doon sa operating room, ano. Pero kung lalakad-lakad sa kalye, baliktad ang collar. Ito si Mr. Soriano, hindi nga baliktad ang collar, pero ang baliktad naman iisip. Ayoko naman sabihin sira ulo talaga ito si Mr. Soriano. Lumilitaw ngayon. Sa samahan pala ni Mr. Soriano, pinapag-aabuli na, minumulestya pa. Ganun po. Inuutangan, sabi nga sa ibang termino. Inuutangan. Gabitin na natin. Minomoles siya sapagkat alam naman natin, di ba bayaran ni Mr. Soriano yan eh. Inuutangan na, inuutakan pa. Ganun po. O, di ba? Ganyan ang tawag sa mga sa kapatid na Eli noon eh, di ba? Hanggang ngayon, ganyan ang tingin ng ilan, no? Meron naman po sa atin, ang tingin natin sa mga kapatid noon, ayan, mga losyang ika yan. Di ba? Yan yung mga, ano yan, yung mga taga-dating daan, mga debatista yan, yung mga ano yan, mga masasama ugali yan eh. Di ba? Mana yan sa puno nila. Ayan. Kasi alam nyo mga kapatid, hindi pa kasi sa atin lumiliwanag noon yung ilaw. No? At nung lumiwanag po yung ilaw sa atin, mga kapatid, dahil sa pangangaral ng kapatid na Eli, nakita natin yung mabubuting gawa na ginagawa noon ng mga naunang kapatid. Tandaan niyo po yan mga kapatid ha. Hindi pa po sila nag-MCGI cares noon. No, ito kasing talatang ito, tandaan niyo po, hindi pa nag-MCGI cares, may talata ng ganito. Yan po sana mga kapatid maintindihan niyo po ito mabuti no kasi magandang maintindihan po natin. Wala pa ang MCGI cares na nagpapakita ng kanilang mga ginagawa sa TV at naka-uniform etc. etc. Meron na tong talatang ito. At alam niyo mga kapatid, na-experience po natin ito. Naramdaman natin ito at naranasan natin ito. Nakita natin ang mabubuting gawa ng mga lingkod ng Diyos noon. Dahil lumiwanag sa atin yung ilaw. Yung ilaw ang nagbigay ng liwanag sa atin, mga kapatid. Ayan. So, pag-aralan po natin, mga kapatid, no? Pag-aralan natin, maganda tong talatang ito eh. Sabi ni Kristo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At pag nakita nila ang mabubuting gawa ng mga lingkod ng Diyos noon, luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ayan. So mga kapatid, umpisahan po natin ito, no? Umpisahan natin itong talatang ito. Ano ang mabubuting gawa na dapat makita ng mga lingkod ng Diyos o dapat makita sa mga lingkod ng Diyos? Napayag ang Diyos, makita yan. Dapat makita talaga yan mga kapatid. Ito mga kapatid mag-analyze muna tayo. Ayan. So dito mga kapatid, nagsasalita po ang ating Panginoong Sokristo dito sa 5. No? Sabi niya, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Pagdating sa 6, 1, sabi niya, mag-ingat kayo, huwag magsigawan ng katuwiran sa harap ng mga tao.
Sinabi niya na isa-isa yon. Huwag kayong pag naglilimos kayo, huwag niyo huwag kayong tutugtog ng pakakak. Pag mag-aayuno ka, napaka-illogical naman mga kapatid. Nakakasabi niya pa lang na para makita nila mabubuti yung gawa, tas pagdating sa 6, sasabihin niya, huwag niyong ipapakita. Napaka-illogical naman po nun, mga kapatid. No? Ano ibig sabihin nito? May tinutukoy kasi ang Panginoong Hesukristo na bawal mong ipakita. Yun yung sinabi niya na sa 6. Tama po ba? At meron siyang tinutukoy na mabubuting gawa na makikita ng mga tao dito sa 5. Dito sa 5. No? Okay. Para maintindihan po natin ito mga kapatid, babasahin po natin ang pasimula ng pangangaral ng Panginoong Kristo. Saan ba nagsimula ano ba ang pinanggagalingan nitong sinabi niya na makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa? Basahin po natin mga kapatid sa 1. Aatras lang po tayo sa 1. Maiintindihan po natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya, nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ito mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, sabi doon sa talata, nakita niya yung karamihan, umahon siya sa bundok. Tapos umupo siya doon kasi para marinig siya maraming mga tao nakapaligid sa kanya Tapos lumapit sa kanya yung mga alagad. Binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ayan, pansinin niyo po mga kapatid. Dito, nagtuturo po ang ating Panginoong Hesukristo. No? Sabi niya, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Isa sa pangunahing turo po ng Panginoong Kristo pala, dapat pala ang lingkod ng Diyos para makita mo ang kaharian ng langit na ipinapangaral niya ng panahon na yon, isa kang mapagpakumbabang loob. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, mabuti ba na ang isang tao ay maging mapagpakumbabang loob? Mabuti, po? So pag ikaw ay mapagpakumbabang loob, ikaw ay taong mabuti at gumagawa ka ng mabuti dahil mapagpakumbabang loob ka. Tama po ba yon mga kapatid? O ituloy po natin sa 4. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ayan. So dito mga kapatid, meron naman mga taong nahahapis. Ano po? Anong kahapisan ito? Of course, hindi ito yung nahahapis ka lang dahil iniwan ka ng iyong sinisinta. 'Di ba? Hindi ganon. O kaya ikaw ay nahapis dahil hindi mo nabili ang iyong pangarap na iPhone 16. Hindi po ganon. Ito'y mapalad na tao na nahahapis. No? So ito yung mga Kristiyano na nahahapis. Siguro possible sila ay pinag-uusig kaya nahahapis sila. Possible na sila ay mayroong mga kaaway kasi alam niyo pagkalingkod ka ng Diyos, no, magkakaroon ka talaga ng kaaway dahil gumagawa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng katuwiran ng Diyos. Di po ba? Siguro itong mga tao na to na nahahapis, na sabing aaliwin, ito ay mapapalad na nahahapis. Ano po? Ituloy po natin. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Ayan. So ang lingkod pala ng Diyos, mga kapatid, na tinuruan ng ating Panginoong Kristo,
maaamo, no? Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, mabuti po ba mga kapatid na ikaw ay nahahapis ka dahil gumagawa ka ng katuwiran, pero sa kabila nun ay nahahapis ka pa rin dahil sa maraming kapighatian na nasa paligid mo? Mabuti po ba yon? Sa ibang tao siguro masama, no? Pwedeng sabihin nila, yan ika kakasunod-sunod mo sa mga utos ni Soriano. Ikaw ay ano na, naging losyang na. O, di ba malulungkot ka noon, lalo na kung ang nagsabi sa iyo noon mahal mo sa buhay. O kaya yung crush mo, sabihan ka ba naman, ay losyang, losyang, lagi kang nakapalda. Mahahapis ka, no? Pero dahil sa kagustuhan mo na gumawa ng kalooban ng Diyos, aaliwin ka naman, sabi. No? Tapos, pag ikaw naman ay maamo, saan ka maamo? 'Di ba? Baka sabihin ninyo ayan ikaw dapat maamong tupa. Hindi ganoon. Tandaan niyo po mga kapatid, si Moises, isang taong maamo, sabi sa Biblia, ito basahin natin. Bilang 12:3. Ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. O, tingnan nyo, si Moises, maamo, pero nagalit to si Moises, no? Binalibag niya pa nga yung yung 10 utos di ba? Yung bato na pinagsulatan ng kamay ng Diyos. Hindi yun yung maamo na, ay, hindi ka makabasag pinggan. Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Hindi po ganun, mga kapatid, yung maamo. Maamo siya sa Diyos, no? Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito. Sabi ng ating Panginoong Kristo, basahin natin ulit mga kapatid. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So yun ang maamo, no? Maamo sa Diyos. Ayan. Tanong po mga kapatid, kapag ba ikaw ay maamo sa Diyos, no? Kagaya ni Moises na sabi ng Diyos, totoong maamo si Moises, no? Walang gaya niya. Pero hindi naman si Moises parang hindi na makabasag pinggan na maamo, hindi. Kapag iniutos ng Diyos sa kanya, susundin niya. Yun ang ibig sabihin ng maamo si Moises. Sa Diyos. Sa Diyos siya maamo. No? Si kapatid na Eli, ganun din. No? Masasabi nyo lang na, ayanika, palamura, palasigaw. Talagang sisigaw yon. Bakit? Inuutusan sa ng Diyos na sumigaw Sabi ng Diyos sa kanya, humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Diba? Para sa tao, hindi siya maamo. Pero sa Diyos, maamo siya. Bakit? Kapag ano yung iniutos ng Diyos, yun yung itinuturo niya. No, mga kapatid? So, yun bang pagiging maamo mo sa Diyos? Mabuting gawa po ba yun, mga kapatid? O, tuloy pa natin, Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y papagsasawain. O, ito mga kapatid, no? Kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, naghahanap ka nauuhaw ka sa katuwiran. Nagugutom ka sa katuwiran, no? Ang hinahanap mo palagi ay katuwiran. Kaya nga pag nakakakita ka ng mga tao na hindi katuwiran ng tinuturo, nahahapis ka no? Kasi ang gusto mong marinig palagi, yung katuwiran ng Diyos. So mapapalad ang mga tao na nagugutom sa katuwiran at nauuhaw. Bubusugin sila. Mabuti po bang gawa ang ginagawa nitong mga taong ito? No, mga kapatid? O, tuloy pa natin, Mapapalad ang mga mahabagin. No? Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Ayan. Yun bang pagiging mahabagin, mga kapatid, ay mabuting gawa po ba ito? Mabuti na po. So ito pa lang mula 1 hanggang dito sa binabasa natin, mga kapatid, mabuting gawa pala ito No po?
Mabuting gawa itong mga sinasabi ng ating Panginoong Kristo dito. Tandaan niyo po, dito wala pang gawain ng paglilimos. Pero marami nang sinabi sa ang Panginoong Kristo na mga mabubuting gawain ng mga lingkod ng Diyos. No? Tuloy pa po natin. Mapapalad ang mahabagin, no? Kahahabagan sila. Kaya paglingkod ka ng Diyos, mahabagin ka eh. Marunong kang maawa. Ano pa? Ano pa ang sabi? Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. O, di po ba? Malinis na puso. Yung pagkakaroon ng malinis na puso, isang gawain yun ng lingkod ng Diyos na lagi siyang naglilinis ng kalooban. Di po ba? Lagi niyang pinipilit na magkaroon ng isang mabuting budhi sa Diyos. Katulad ni Pablo, tignan niya, basahin natin ang sinabi ni Pablo. Gawa 24:16, na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. So pinagsasanayan po yan mga kapatid, yung pagkakaroon ng mabuting budhi, mabuting puso, malinis na puso. Pinagsasanayan po yan. No mga kapatid? So, mabuting gawain po ba to na magkaroon tayo ng malinis na puso sa harapan ng tao? Mabuting gawain ba na tayo ay mahabagin sa harapan sa mga tao? Mabuti, di po ba ng mga kapatid? Tuloy pa natin. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yung ikaw ay maging mapagpayapa, no? Ang kagustuhan mo ay kapayapaan, no? Hindi naman ito yung kapayapaan na wag na ika nating anuhin. Wag na natin ikang tuligsain ng mga ibang relihiyon dahil kailangan meron tayong kapayapaan sa lahat ng mga tao. Tandaan niya po, ang ating Panginoong Kristo, tinutuligsa niya yung ibang mga maling pananampalataya. No? Pero tandaan niyo po, ang sabi sa Biblia, siya ang ating kapayapaan. No? Alangan naman ituro ni Kristo na maging mapagpayapa kayo pero siya hindi pala. So mali yung kahulugan na pag sinabing mapagpayapa hindi mo natutulig sa inyong ibang relihiyon. Mali yun. Bakit? Ang Panginoong Kristo mismo na nagtuturo na mapagpayapa, tinuligsa niya ng tinuligsa yung mga maling pananampalataya. No, tinuligsa niya yung mga yung mga eskribas at pariseyo na kung ano-ano mga mali ang pinagagawa. Di ba no mga kapatid? O, ano pang sabi dito? Pasensya na po kayo, medyo parang humahaba tayo, no? Pero sige, bibilisan na po natin. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. O, tignan nyo mga kapatid, pag ikaw ay uusigin dahil sa katuwiran, ginagawa mo yung katuwiran, no? Pero mauusig ka pa rin, mapalad ka nun. So itong mga tao na ito na gumagawa ng mabuti, ito yung sinasabi ni Kristo, mga kapatid, no? Mapagpayapa, no? Nagmamahal sa katuwiran, nagkakaroon ng malinis na puso sa harapan ng mga tao, mahabagin, no? Ano sabi? Ituloy natin. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So, ultimately, ang kahihinatnan mo pag ikaw ay sumusunod sa katuwiran ng Diyos, ginagawa mo itong mga sinabi ng ating Panginoong Kristo, mapalad kayo
Pag kayo inuusig, inaalimura kayo, pinagwiwikaan kayo ng sari-saring masama na hindi naman totoo dahil sa pangalan ng Panginoong Kristo. Magalak kayo at magsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. So pag ikaw pala gumagawa ng katuwiran ng Diyos, gumagawa ka ng mabuti, uusigin ka. Again, babalik tayo mga kapatid. Wala pa pong tinutukoy dito ang Panginoong Kristo na paglilimos. Bakit? Sa 6 niya pa po yung sasabihin eh. Walang tinutukoy ang Panginoong Kristo dito na pag-aayuno. Walang tinutukoy ang Panginoong Kristo dito na pananalangin. Ang tinutukoy niya dito mga kapatid, mga karakter ito ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos. Merong mabuting puso, no? Merong kang malinis na konsensya sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Inuusig ka, inaalimura ka. Hindi ba mga kapatid, ganito ang nakita natin sa mga naunang kapatid? Hindi naman natin sila, tinan niyo mga kapatid hindi naman tayo naanib dahil nakita natin silang namimigay eh. Di ba? Hindi naman tayo naanib dahil nakita natin sila na namimigay ng lugaw sa daan. Hindi eh. Naanib tayo dahil merong ilaw. Ayan, mamaya makikita niyo po ito mga kapatid. Pero pasensya na kayo, mahaba talaga to kasi. So, itong mga karakter na ito ng isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, sabi ng ating Panginoong Kristo sa huli, sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Sabi niya dun sa 11 o sa 13. Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay tumabang, ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Ayan, so kayo, no, yung mga pinagsasabi niya, yung mga kausap ng ating Panginoong Kristo dito, sabi niya, kayo ang asin ng lupa. Meron kayong purpose sa lupa, no? Kayo ang magsisilbing asin para yung lupa merong alat, merong lasa, merong may preservation na mangyayari. Mahabang talakayan po ito ng mga kapatid kung bakit sinabi ng Panginoong Kristo na asin. Ang punto lang po dito, yung mga lingkod niya mga kapatid, sila ang nagsisilbi na asin sa lupa. No, kayo ang asin ng lupa. Kaya kailangan magampanan ninyo yung tungkulin ninyo bilang asin. Ano ang kasinonimo nito? Parang ganito yon mga kapatid. Para mas maintindihan natin. Kasi pag yung asin ang tiningnan natin, medyo mahirap siyang intindihin. Kasi ibang topic po ito ng mga kapatid. Pero tignan natin para mas maintindihan nyo mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoong Kristo? Parang ganito yon. 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ayan. So dito mga kapatid, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Sino po ang ilaw, mga kapatid, ng sanglibutan? Kung papaanong sila din yung asin, no, ng lupa, sila din naman ay ilaw ng sanglibutan. No? Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Sino po ang ilaw ng sanglibutan, mga kapatid? Yung mga Kristiyano na kausap ng Panginoong Kristo dito. Yung mga lingkod ng Diyos. Yung mga inaralan niya. Kayo, ilaw kayo ng sanglibutan. Tanungin natin mga kapatid, talaga bang sila ang ilaw na tinutukoy sa 16? Eto pakinggan niyo po mga kapatid. Tumalon muna tayo sa 16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Ito palang tinutukoy ni Kristo dito mga kapatid. Ilaw sila na merong ilaw. Hindi sila yung pinakailaw talaga. No? Ewan ko po kung
natatandaan nung mga lalo na nung mga matatagal nating kapatid, yung paliwanag ni kapatid na Eli dito, no? Sabi ng ating Panginoong Kristo kasi, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Tandaan niyo po, itong mga ilaw na ito, meron silang ilaw. Tama naman po yun, ano, mga kapatid. Parang ganito lang po yan, para hindi na po kayo masyadong mahirapan. Nakikita niyo po yung, ano, yung bumbilya, no? Yung bumbilya. Ilaw yun eh. Tama po ba? Ilaw yung bumbilya eh. Ito yan, bumbilya yan actually. Yung nasa likod ko, yan, bumbilya yan. No? Ilaw po ba yan? No? Ilaw yan na. O sige. Tignan niyo po ang gagawin ko mga kapatid. Ayan. Nandun yung ilaw. Umiilaw pa po ba? Hindi, no? Bakit? Nawala kasi yung talagang ilaw eh. Bumbilya lang po yun. No? Pero ilaw yun, ilaw yun. Ang katunayan, pag tinignan mo, ayan, ilaw, di ba? Pero, hindi talaga yon ang source ng ilaw. Ngayon, alin yung pinaka-source ng ilaw? Ito po ang pinaka-source ng ilaw. Yan po ay naging ilaw dahil merong ilaw. Yung talagang ilaw. Sana naintindihan niyo po, no, mga kapatid? O para mas maintindihan niyo po, basahin natin yung Juan 8 at 12. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Tignan niyo po, no, mga kapatid? Ang ganda nito, no? Sino po ang talagang ilaw, mga kapatid? Ang talagang ilaw po, yung Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, balikan po natin yung nasa Mateo, no? Pasensya na kayo mga kapatid, kasi hindi talaga natin siya maiklian eh. Pero kailangan maintindihan po natin ito ng buo, no? Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 6 or 5, balikan natin yung nasa 15 o 14. Kayo ang ilaw ng sanglibutan, no? Ilaw kayo ng sanglibutan. Pero kung tatalon tayo sa 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. So itong ilaw na ito, mga kapatid, meron silang ilaw, hindi sila yung iilaw, hindi sila yung magliliwanag. Hindi sila. Merong ilaw na magliliwanag. Sabi ng ating Panginoong Kristo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Kasi kung sila mismo, dapat sinabi ng Panginoon Kristo, kayo ilaw ng sanlibutan, lumiwanag kayo. Di ba? Alam nyo, tama po yun mga kapatid. Bakit? Hindi naman kasi dapat ang magliwanag yung mga yung mga tao eh. Hindi naman dapat ang magliliwanag ikaw mismo, no? Na pag lumiwanag ka na, makikita na yung mabuting, ikaw yung ilaw, pag lumiwanag ka na, makikita yung mabuting gawa mo, hindi. Ang ilaw na tinutukoy dito ay ang ating Panginoong Kristo. No? Siya ang ilaw. No, pag siya ay lumiwanag, mga kapatid, pag ang ating Panginoong Kristo ay lumiwanag sa ating mga puso, sa puso ng mga tao, makikita mo, mabuti pala tong ginagawa nitong mga to, no? So halimbawa ganito na mga kapatid. Alam mo yan si Soriano, mapagmura yan, palamura, no? Si ganito, si ganyan, si ganito, si ganyan, no? Pero pag ikaw ay naliwanagan ng ilaw,
na Panginoong Hesukristo, no? Naintindihan mo, no? Yung aral ng ating Panginoong Hesukristo, naliwanagan ka ng ilaw. Aba, mabuti pala yung ginagawa ni kapatid na Eli, no? Mabuti pala yung ginagawa niya na sumisigaw siya at nangangaral. Mabuti pala yung ginagawa niya na siya ay nagsasalita ng mga masasakit na salita. Mabuti pala yon. Nakita mo ngayon yung mabuting gawa ng mga lingkod ng Diyos. Tama po ba yun, mga kapatid? Ano yung makikita mo na mabubuting gawa nila? Hindi yung dahil namimigay sila, hindi. Makikita mo yung mabubuting ginagawa nila na yun yung kanilang karakter. No? Ano yung karakter nila? Maamo pala ito. Mababang loob pala ito. Si kapatid na Eli, mababang loob pala siya. No? Yung mga lingkod ng Diyos na ito, na mga taga-dating daan na to, maaamo pala ito. Akala ko dati pala debate to eh. Maamo pala ito. Nakita mo na gumagawa sila ng mabuti, tama? Nakita mo na gumagawa sila ng mabuti pero hindi nila yon ipinagpaparangalan. At dahil doon, nung nakita mong gumagawa sila ng mabuti, ang sabi ng Panginoong Kristo, balikan natin, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Tignan nyo mga kapatid, nangyari sa atin to eh. Di ba? Mga kapatid, nangyari sa atin to. Hindi natin nakita ang MCGI Cares na namimigay ng lugaw. Pero nangyari sa atin ito. Lumiwanag sa atin yung ilaw, yung aral. Nung dati ang tingin natin na masama si kapatid na Eli, sinabi natin, mabuting gawa pala yung ginagawa niya. Dahil doon, anong ginawa natin? Salamat sa Diyos, nakilala ko ang tunay na mangangaral na sa Diyos. Nakilala ko ang mga tunay na kapatid na sa Diyos. Dahil doon, niluwalhati natin ang Diyos. Tama po ba yon mga kapatid? Nakita natin yung gawain nila. Hindi dahil namimigay sila. Hindi. Nakita natin yung karakteristik nila, yung karakter nila bilang isang Kristiyanong maamo, pinag-uusig dahil sa katuwiran. Nung naliwanagan tayo at nakilala natin ang Panginoong Kristo, sinabi natin, salamat sa Diyos. No? Yung pag-uugali nila, no? Na sila ay maamo, na sila ay mapagpayapa, subalit ipinagtatanggol nila ang katuwiran ng Diyos, yung aral ng Diyos. Kahit mabagsik sila sa paningin ng mga tao, dahil tayo'y naliwanagan ng aral ng Panginoong Kristo, nakita natin na yung pag-uugali pala nila, yun ay mabuti. Kaya alam nyo mga kapatid, hindi ako nagtataka na marami ngayon magsasabi, ayan ika si Soriano, ganito, yan mga taga-dating daan, ganun. Kasi hindi naman sila naliliwanagan ng aral ng Panginoong Kristo Dahil ang taong naliwanagan ng aral ng Panginoong Kristo, marirealize mo na yung ginagawa pala ng mga taong itong pagmamalasakit sa Ebanghelyo, yung kanilang pagsusumakit na maipalaganap ang aral ng Diyos, yun ay isang mabuting gawain na ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. No? Yung pag-uugaling mapagpayapa, may malinis na puso,
mapagpayapa, at ano pa yung mga pinagsasabi ng ating Panginoong Kristo dito, di ba? Yung mga pinag-uusig, yung mga mahabagin, yung mga maaamo, yung mapagpakumbabang loob, no? Yung mga katangian nila na yon, pag nakita mo sa kanila, ikaluluwalhati yon. Tignan niyo po mga kapatid, no? Kaya tama yung nasa sa Mateo 5:16 eh. Pag nakita nila yung mabubuti niyong gawa, luluwalhatiin nila ang Diyos. Bakit? Talaga naman kasi, yun lang pagiging Kristiyano mo, yun lang manatili ka bilang Kristiyano, maluluwalhati na ang Diyos. Hindi mo kailangan na magparangalan, na ipakita na, mga Kristiyano kami. Kristiyano ako. Kristiyano tayo. Diba? Ganon, di ba? Ganon ang ano eh. Kristiyano ako habang namimigay sila. Hindi mo kailangan gawin yun. Gawin mo ito, yung mga sinasabi ng Panginoong Kristo, isa kabuhay mo ito, no? Mabubuhay ka bilang isang Kristiyano na inuusig dahil sa katuwiran. Basahin natin. Unang Pedro 4:16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya, kundi luwalhatiin ng Diyos sa pangalang ito. No? Yun lang, mabuhay ka bilang isang Kristiyano, yun ang nakakaluwalhati sa Diyos. Paano ka magiging Kristiyano? Di sundin mo yung utos ni Kristo. Sundin mo yung mga sinabi niya doon na gawang mabuti na makikita mo. Makikita ng mga tao. Makikita ng mga tao na ikaw ay maamo ka, ikaw ay mababang kalooban, no? Mababang kalooban na ayon sa Biblia, hindi yung mababang kalooban na, ay kapatid, kamusta ka na kapatid? No, yung parang hindi makabasag pinggan. Hindi gano'n na maamo. Yung maamong nakasulat sa Biblia, mapagpayapang nakasulat sa Biblia, ang gawin mo, naluluwalhati mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pag-uugali bilang isang Kristiyano. Anong katunayan yan? Basahin natin sa 2:12 pa rin ng unang Pedro. Si Pedro pa rin po nagsabi. Anong sabi niya? Kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hentil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Ayan, dito, dahil ika sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, kaya nakikita nila na namimigay ka. Hindi! Nakikita nila na meron kang timtimang ugali bilang isang Kristiyano. Pagsasalitaan ka nila ng masasama. Pero sa kabila nun, hindi ka gumagawa ng masama laban sa kanila. Ano sabi? Dahil sa mabubuting ginagawa ninyo, hindi naman sinabi dito na namimigay ito ng ng lugaw sa daan eh. Yun lang ginagawa nila, na namumuhay sila bilang isang mabuting Kristiyano, yung kanilang pag-uugali. Luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yun ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Yung pamumuhay mo bilang isang mabuting tao, bilang isang Kristiyano, mabuting gawain nyo na makikita at dapat makita yon ng mga tao. Makikita yon ng mga tao. Kailan? Kapag lumiwanag ang ilaw sa kanila, mga kapatid. Naintindihan niyo po ba ito, mga kapatid? So, hindi ibig sabihin doon na yung gawain na tinutukoy doon, yung, ayan, mamigay kayo sa daan, etc., etc. Hindi yun. Hindi yun ang pangunahin na mabuting gawa na sinasabi ng Panginoong Kristo. Dapat ikaw, mamuhay ka bilang isang Kristiyano. At yan ay matagal nang tinuturo sa atin ng kapatid na Eli. Kaya alam nyo, yung sinasabi na gumawa ng mabuti, no? Na ngayon daw ay lubusin ang paggawa. Sa panahon daw ng kapatid na Eli ay puro hiwaga. Ngayon naman ay lubusin natin ang paggawa. Ano pinagsasabi nyo? Sa panahon pa ng kapatid na Eli, tinuturuan na tayong gumawa ng mabuti.
Pero mabuti na hindi kagaya ng tinuturo sa inyo ngayon. Bakit? Yan ay kapaimbabawan. Di ba no mga kapatid? Sana naintindihan niyo po ito mga kapatid. Ano ang halimbawa na pagbabata na gaya ng isang Kristiyano na mabuting gawa na ikaluluwalhati ng Diyos? Anong halimbawa niyan mga kapatid? Ito, basahin natin sa ikalawang Timoteo 1:8. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. O, di ba no mga kapatid? Yan ang isang ugali ng isang Kristiyano, magtitiis ng kahirapan. Mabuting gawain ito. Di ba? Ano yung mabuting gawain? Halimbawa, bilang isang Kristiyanong babae na tinuruan sa aral ng Diyos, hindi ka mag-aalahas, 'di ba? Dahil yan ay nasa doktrina, magsusuot ka o gagayak ka ng mahinhing damit. Kahit na naiinitan ka na, 'di ba, no? Kahit na pinagsasabihan ka na ikaw ay losyang, magtitiis ka kung ikaw ay nahihirapan man dahil sa ebanghelyo. Mabuting gawa ba yan o hindi? Mabuting gawa yan. Makikita yan ng mga tao eh. Tingnan mo 'to 'no, losyang 'no, pero bakit nagtitiis pa rin siya? Kapag hindi ka naliwanagan ng aral ni Kristo, ang tingin mo diyan masama eh. Kaya tama 'yung sinabi ni Pedro eh. Dahil sa pinagsasabi nila sa inyong tulad sa nagsisigawa ng masama, 'no, tingin nila sa inyo masama, pero luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. No, kapag dinalaw na sila ng Diyos, tinawag na sila ng Diyos dahil naliwanagan sila ng aral ng Panginoong Kristo, luluwalhatiin nila ang Diyos. Ganon din naman mga kapatid, bilang isang Kristiyano, magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo. Isang mabuting gawayan. Yan ay mabuting gawa na makikita at makikita ng mga tao. Kasi ano yan eh, ikaw yan eh. Gawain mo yan eh. 'Di ba? Hindi mo maitatago yung ano eh, yung iyong karakter bilang isang Kristiyano. Pag ikaw ay isang Kristiyano, malalaman at malalaman yan. Kaya nga pag Kristiyano ka, alam na alam, uusigin ka eh. Makakaranas ka ng pag-uusig eh, di ba? Ganyan po yan, no, mga kapatid. Tingnan niyo po ang ginawa ni Apostol Pablo. Basahin natin sa 1 Korinto 9:23. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y makasamang makabahagi nito. Ano ba yung ginawa ni San Pablo? Basahin natin. Sapagkat bagaman ako'y malaya sa lahat ng mga tao, nagpaalipin ako sa lahat. No? Gawang mabuti ito ni San Pablo, mga kapatid, na nagpaalipin sa lahat. Nakita to ng mga tao eh. Tama po ba mga kapatid? Kitang-kita natin eh, ang kapatid na Eli, aliping pangkalahatan. Hindi ba't gawang mabuti ito na nakikita ng mga tao? Kagaya ni San Pablo, ano pa? Upang ako'y makahikayat ng lalong marami. Sa mga Hudyo, nag-ari akong tulad sa mga Hudyo para mahikayat ko ang mga Hudyo. Tingnan nyo, ganyan ang ano eh, ang mga Kristiyano. Minsan marunong kang makisama. Sa mga Hudyo, nag-aari siyang tulad sa mga Hudyo. Bakit? Para maging katulad siya ng mga Hudyo? Hindi. Para mahikayat niya yung mga Hudyo. Kayo ngayon, dyan sa MCGI Cares, tinuturuan kayo mamigay na mamigay, gawang mabuti. Nakalimutan nyo na ito, no? Yung mabuting pakikisama sa kapwa. Doktrina number 5 po ito. Ngayon, sasabihin nyo, kami na lang dahil ang gawain ng iba ay kolorum. Tingin nyo na sa iba ay hindi na katanggap-tanggap sa Diyos. Pag ikaw ay hindi ka bahagi ng iglesia, ay hindi ka gumagawa ng mabuti at hindi pwedeng gumawa ng mabuti dahil yan ay kolorum. Sabi pa ni tayo lang talaga, sabi. Di ba, no? Oh. Sabi niya pa, bagamat
wala ako sa ilalim ng kautusan. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagamat wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina. No? Upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Tignan nyo to, no, mga kapatid. Si Pablo, bilang siya ay isang Kristiyanong nagtiis dahil sa Ebanghelyo, ginawa ko ang lahat ng mga bagay, sabi niya, para makahikayat ako. Sa mahihina, nag-ari akong gaya ng mahina. Para alin? Para i-block ko ang mahihina. Dahil kayo ay mahihina ang pananampalataya nyo. Wala kayong tiwala sa kuya. Ganun ba? Yung mahihina sa Biblia, sabihin na natin mahihina sa pananampalataya yan. Dapat dyan, inaakay mo yan eh. Di ba? Yan ang gawain ng isang Kristiyano. Sabi ni Pablo, ginawa ko ang lahat ng bagay dahil sa Ebanghelyo. Kayo naman, may tanong lang, black na kagad. Di ba? O yan. Kaya alam niyo po mga kapatid, kagaya ni Pablo, kagaya ng mga unang naglingkod sa Diyos noon, nakita natin ang kanilang mga gawain. Hindi gawang paimbabaw, kundi ginawa nila ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo. Nagtiis sila bilang Kristiyano. At yun ang kailangan natin kapag tayo ay maglilingkod sa Diyos. Sabi po sa Hebreo 10:36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. So tignan nyo, no, mga kapatid, kailangan natin magtiis bilang Kristiyano pag ginawa natin yung pag-uugaling nararapat. Kaya alam nyo, tama, no? Sabi ni Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paanong, basahin na nga natin mga kapatid, Unang Timoteo 3:15. Ang sabi dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. So may pag-uugali talaga eh. Merong pag-uugaling nararapat sa mga tao na nasa bahay ng Diyos. Pag ikaw ay maglilingkod sa Diyos, merong pag-uugaling nararapat. Yun nga ang unang-unang itinuro ng ating Panginoong Kristo sa 5 ng Mateo. Mapalad ang mga maamo. Mapalad ang may malilinis na puso. Lahat ng yan na mabubuting gawa na yan, pag lumiwanag si Kristo sa mga tao, marirealize nila, ugaling Kristiyano pala yan. Makikita nila yan sa'yo. Hindi mo yan kailangan ipakita. Kasi pag pinakita mo yan, nagpaparangalan ka na, ako, ikaw, Kristiyano ako. Parang iba ngayon, no? Paano nga ba yun? We are, Paano nga ba yung yung ginagawa ng iba? Ika'y anak ng Diyos, ako'y anak ng Diyos, tayong lahat anak ng Diyos. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Born again Christian. Kristiyano ka. Pinapangalandakan mong Kristiyano ka. Hindi mo kailangan gawin yun. Makikita yun sa ugali mo. At ang isa sa ehemplo na nakita po natin yan, mga kapatid, yung mga naunang naglingkod kesa sa atin. Tignan niyo po, i-assess niyo sa sarili niyo, mga kapatid. No? Naani ba kayo dahil nakita niyo na namimigay ng lugaw si kapatid na Eli? O naanib kayo
Dahil nakita po natin na si kapatid na Eli ay inuusig dahil sa pangangaral niya ng Ebanghelyo. Nung naintindihan natin yung kanyang sinasabi, yung kanyang ginagawa ay dahil pala yun ang utos ni Kristo na pag-uugali ng isang Kristiyano, magbabata ka ng paghihirap dahil sa pangalan ni Kristo, nakita natin na mabuti pala ang ginagawa ng kapatid na Eli noon. At dahil doon, salamat sa Diyos, naintindihan po natin. Di po ba no, mga kapatid? Napakagandang maintindihan po natin ang aral ng Diyos, ano? At nakakagaan ng kalooban na yun pala yung tinutukoy na mabubuting gawa ni Kristo. Hindi pala niya kinokontra yung sarili niya, no? Kasi parang lumalabas kinokontra niya yung sarili niya eh. Sabi niya, para makita yun yung mabuting gawa. Tapos pagdating sa 6, wag niyong gagawin, wag niyong papakita tong mga to. Hindi pala ganun. Ang liwanag ng utos ng Panginoong Kristo dito, ang sinabi niya, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw. Hindi kayo ang liliwanag. Mga MCGIkers, kayo yung lumiliwanag? Kayo yung ilaw? Tandaan niyo po, no? Nakita niyo po yung example natin kanina, no? Yung bumbilya. Kahit ang tawag natin dyan ilaw, pag wala yung ilaw na ilaw talaga na source niya, hindi mo masasabing ilaw yan. Ganon din ang ating Panginoong Kristo. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kayo'y hiwalay sa akin, no? MCGI cares. Sino yung nagkikare, mga kapatid? Sila lang. Members cares. No? Sila lang yung nagkikare, yung mga members. Diba, no, mga kapatid? Kayo yung lumiliwanag, hindi. Dapat ang lumiwanag ang Panginoong Kristo. Kaya tama ginagawa ng kapatid na Eli noon. Nangangaral siya, ipinangangaral niya muna ang Panginoong Kristo. Pagka lumiwanag na sa'yo yung ipinapangaral niya, makikita mo na mabubuti pala ang ginagawa ng mga taga-dating daan. Ganda, no, mga kapatid? Kahit ako natutuwa ako sa bagay na ito, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos dahil hindi pala mali ang kanyang aral. Mali lang ang interpretasyon ng iba. Bakit? Dahil itinakwil nila ang Panginoong Kristo. 'Di ba? Sabi niya, sorry kapatid na Roland, kapatid na mga kapatid, hindi ako magkakalkal ng hiwaga. Ayan po mga kapatid. Pasensya na po kayo mga kapatid kung meron man pong mga sumama ang kalooban sa aking mga nasabi. Salamat po sa Diyos mga kapatid sa pagkakataong ito. At sa darating pang mga pagkakataon, loobin nawa na tayo po ay makapag-aral pa ng ilang mga aralin na patungkol sa Biblia. Dahil dito po sa Brad Rob Channel, let's talk about the Bible. Salamat po sa Diyos. Milyong salamat sa Diyos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Magandang araw po sa inyong lahat.